Good day guys, ito share ko sa inyo kung paano magtanggal ng timing chain ng Nissan X-Trail. Ayan, Nissan X-Trail. Nissan X-Trail. Nissan X-Trail to na ang makina ay QR20. QR20 or QR25 is same. So same lang sila ng makina. Ang difference lang is mas malaki lang yung combustion ng QR25. Pero when it comes sa timing chain, so parehas lang sila ng setting. So isa lang ang setting niya. So kapag kayo ay magpapalit ng timing chain, ayan. Ito hindi ko ina-advise na i-DIY kasi napakahirap po tanggalin ng timing chain ng Nissan X-Trail. So kailangan dalhin nyo po sa mga trusted shop na pwede nyo pagdalhan o nakagawa na nitong timing chain ng Nissan X-Trail. Ayan. Kasi yung mga parts na kailangan tanggalin dito sa pagpapalit ng timing chain ay marami. Unang-una na dyan yung valve cover, yan mismong valve cover na yan, tatanggalin nyo po yan. And then tatanggalin nyo itong mga front cover, ito front cover, tapos itong intermediate oil pan, ayan o, yung lagayan mismo ng oil filter. Ayan, tatanggalin nyo yan, at ito ang magiging kalalabasan yan. Ayan. Then after nyo siya matanggal yung mga parts para ma-access nyo yung timing chain, ayan, kailangan nyong iset yung timing chain sa ganitong position. May mga timing marks naman yan na hindi kayo malilito. So like this one na yan. Itong uka na yan, yan yung nakatapat yan dito sa yellow mark ng timing chain. Ito yung intake ng camshaft, and then exhaust nandito, nakatapat naman yung pinaka mismong ayan, marking, yung matting mark dito sa chain natin na may kulay yellow. Yan. Dahil ang posisyon niyan ng mga cam lobes nya ay nakaturo papunta dun sa likod. Yan. Nakaturo din naman papunta sa harap itong isang cam lobe ng exhaust. Yan. Sa piston number 1. Sa piston number 1 kasi itong timing sa harap, front engine. Yan. Then kapag nakatama na yung dalawa, yung nasa ilalim naman, ang mat timing naman nun is nandito. Ayan. Ito. Yan, yung may mark na yan, yung matting mark. So supposed to be yung chain, meron din yung marking yun yung kulay orange na yun, pero hindi siya naka-align dito sa matting mark nya. Ayan, so out of timing itong ating balancer, and then oil pump na rin. Ayan, wala sa timing. Ayan. Yung orange na yon dapat nandito sa matting mark na yan. So ayan. Tapos dito naman sa crankshaft, ayan, ito yung mismong matting mark, yung circle na yan, then yung kulay orange dyan nakalagay yan. Tapos para makasigurado kayo na yan ay naka-top dead center number 1, kuha ka lang kayo ng flat screw, tusukin nyo yung piston number 1. So kapag ang flat screw nyo nakaangat o kaya screw, ibig sabihin naka piston na top dead center na yung number 1 nyo. So ayan, so ibig sabihin naka-timing na. Pero dito sa case na to, naka-timing yung kanyang crankshaft and then yung camshaft, but yung kanyang oil pump saka balancer hindi po siya naka-timing. So ang issue kasi kung bakit namin papalitan tong timing chain, maingay yung kanyang timing chain. Ayan. At
I noticed na yung engine niya is na overhaul na before. Na overhaul na siya kasi yung mga silicone niya hindi na original. Ayan. So binakbak namin yan. So ganyan guys, kapag kayo magbabalik ulit ng timing chain, ayan, itama nyo lang yung color ng timing chain ng oil pump chain dito sa mating mark nya. Ayan. Then ganun din sa ilalim. Sa ilalim. Mayroon din yung mating mark dito. Ayan. I-insert ko na lang mamaya yung picture para makita nyo rin. Ayan. So ganyan lang guys, kapag natama nyo na, naiset nyo na yung timing at timing dito sa crankshaft, then camshaft, okay na yon, pwede nyo na siyang tanggalin. So pwede nyo na siyang palitan. Ayan.